Sa loob lang ng 45 minuto, samahan mo ko. Panoorin ang mga super exciting na Korean drama ngayong taon. Ang mga bayaning estudyante ng high school. Isang lalaki ang lumipat sa pinakamagulo at maingay na high school sa Korea. Akala niya isang ordinaryong paaralan lang ito. Ngunit sa unang araw pa lang niya ay nakagawa na siya ng malaking gulo. Diretso siyang naglakad papunta sa kanyang upuan, hindi pinansin ang mga titig ng lalaking may kulay dilaw na buhok. Ang lalaking may kulay dilaw na buhok ay isa sa 3 pinakamalalaking bully sa unang taon. Nagalit siya ng husto dahil sa pang-iinsulto ng isang bagong estudyante para mapaaralan ng bastos na transfere. Inutusan ni Kulay Ginto ang isang kasamahan para umapak sa kanya. Sinadyang sipin ng kanyang Walkman sa mesa. Hindi niya alam kung gaano kalaking gulo ang kanyang gagawin. At patuloy na binubuli ang kaklase sa harapan ng bata. Pare, bakit ang hina-hina mo? Biglang nagalit ang bata. Dahil sa ginawa ng lalaking may kulay dilaw na buhok, ipinaginitan nito sa kanya ang kanyang Meneokis na ama. Napakahigpit ng ama niya sa pag-aaral. Kailangan niyang magpa-picture araw-araw para kumpirmahin na nasa pag-aaral siya. Kailangan nilang mag-aral ng magkasama tuwing gabi. Kapag nagkamali siya sa sagot, tinutusok ng daliri ang ulo niya. Kaya naman nangunguna siya sa klase. Pero nabubuhay na parang robot. Biglang tumahimik ang silid-aralan. Akala ng lahat na babaliw na ang bata. Sinamantala ni Huang Mao at sinipa siya ng pagkalakas-lakas. Nag-away na sila. Nababaliw ka na ba? Nanunood ang mga tao sa paligid na parang nanunood ng palabas. Si Jang Yangki lang ang tahimik na nagmamasid. Natuklasan ng estudyanteng palaging natutulog na ito. Nabinatukan ng mahigit 10 beses ang batang lalaki pero hindi man lang natinag. Ang lakas naman ng kanyang tibay sa suntok, abnormal na nga. Pero mukhang wala siyang balak lumaban. At dahil sa sobrang pagkabagot, natulog na naman si Jang Yangki. Hanggang sa tumunog ang bell hudyat ng pagsisimula ng klase. At nagsiyalisa na rin ang lahat. Pero ang pananakit ni Huang Mao sa bata ay kakasimula pa lang. Aba, bastos kang bata ka. Pauwi na siya galing paaralan. Hinarang siya ng 3 bully at humingi ng pera. Tahimik niyang ibinigay ang kanyang wallet. Akala ng lalaking may kulay ginto ang buhok na nakakita na siya ng pera. Pero hindi nila alam na ang lolo ng bata ay isang napakayaman na negosyante. Isa lang ay snap ng daliri niya, mawawala na ang mga ito. Isinave niya ang number niya sa phone ng bata. Inutos niyang ipaghatid sa kanya ang almusal araw-araw. Pag-alis niya, nagbago na ang tingin ng bata. Hindi ito napansin ni Kulot, pero ang nangunguna, ang lalaking may berdeng sombrero, ay matalas na napansin ito. Parang hindi ka naman niya gaanong natatakot. Takot na nga siya. Hindi mo ba nakita kung paano siya manginig? Pag-uwi sa gabi, nakaupo na naman ang ama sa tabi ni Hikem, pinagmamasdan ng pag-aaral nito. Ang mahigpit na pagdidisiplina ay nakapagpapahirap sa kanya. Ilang beses na niyang naisip na wakasan ang kanyang buhay sa kalagitnaan ng gabi. Pero sa tuwing halos hindi na siya makahinga, ang kanyang Walkman ang nagligtas sa kanya. Kinabukasan, bumisita ulit si Huang Mao kay Lian. Agad niyang inagaw ang Walkman ni Yikian. Dahil pala hindi siya pinansin ni Yikian kaninang umaga nang utusan siyang bumili ng almusal. Hoy, Choi Hong Il. Ang boses ni Yikian ay malamig na malamig, parang yelo. Natigilan ng lalaking may kulay dilaw na buhok. Ganyan ka ba makipag-usap sa kanya? Bigla siyang sinipa sa tiyan ni Yikian. Napahiyaw sa sakit si Yikian at bumagsak sa lupa. Pero agad din siyang tumayo. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa Walkman na hawak ng lalaking may kulay ginto ang buhok. Mayabang na binato ng lalaking may kulay ginto ang buhok ang Walkman sa lupa. At sinipa pa ito ng malakas. Nang mga sandaling iyon, kumulo ang dugo ni Yikem sa buong katawan. Para siyang isang mabangis na hayop na ginagalit. Isang suntok lang niya, napabagsak na niya ang lalaking may kulay ginto ang buhok. Biglang nagkagulo sa silid-aralan. Nagising si Jang Yangki mula sa pagtulog. Nakita niya si Huang Mao na galit at sumipa pabalik. Lilipulin talaga kita ngayon. Ililibing talaga kita ngayon. Sige. Pakisamahan mo na lang ako. Mas malakas naman si Ian, ngunit kulang sa karanasan sa pakikipaglaban. Agad na na-pressure ni Huang Mao. Ngunit ang kanyang kamanghamanghang kakayahang makatagal sa suntok ang naging susi sa kanyang tagumpay. Biglang niyakap ni Yi Chen si Huang Mao. Parang isang mabangis na toro na nagwawala sa silid-aralan. Hanggang sa mapagod na si Huang Mao. Inilunsad niya ang kanyang huling pag-atake.
At hindi pa ito tapos. Sinuntok-suntok ng paulit-ulit ni Yixian ang kanang binti ni Huang Mao na nasugatan. Ang kanyang pagsigaw ay nag-ugong sa silid-aralan. Nang sinakal ni Yixian si Huang Mao, lahat ay napahinto ang paghinga. Isa pang bully ang hindi na nakatiis. Nais sana niyang sawayin si Yixian. Ngunit pinigilan siya ni Zhang Yangqi. Hindi ka dapat makialam. Sino ka ba? Ako. Ang referee. Sa huling sandali, binitawan ni Ihion ang kamay niya. Kinuha niya ang kanyang Walkman at sinuot ang earphones. Unti-unting kumalma ang damdamin ni Bakyong. Tahimik sa silid-aralan. Walang sino man ang nangahas pang awayin siya. Pauwi na ng eskwela. Sinundan siya ni Kang Yoon-ki. Magandang paalala. Sa unang baitang, hindi pa si Huang Mao ang pinakamalakas. Kailangan pa niyang mag-ingat sa isang tao. Ngunit bago pa man matapos magsalita ay tumalikod na si Oi Haem at umalis. Ang gusto lang niya ngayon ay mag-aral ng tahimik. Napakasimple naman niya. Abangan natin, bukas pa lang ang simula. Pauwi na siya. Paulit-ulit na nagpaparamdam sa isipan ni Yixian. Ang mga eksena ng pakikipaglaban kanina. Nahihipnotismo siya sa pakiramdam na yon, puno ng sigla at excitement. Kaya naman hindi niya naamalayan na nakalampas na pala siya ng sakayan. Hintayin niyang magising siya. Kailangan niyang tumakbo ng mabilis papunta sa tutorial center. Importante kasi ang pagsusulit sa pagraranggo ngayon. Mahigpit na ipinag-utos ng ama niya na hindi siya dapat bumagsak. Pagkatapos niyang madali ang sagutan ng pagsusulit at nagmadaling umuwi, hating gabi na. Binuksan niya ang pinto. Ang una't sabi ng ama niya ay, maghilamos ka at mag-aral ka na. Hindi na nakatiis ang nanay at pinalakas na ang volume ng telebisyon. Pero matigas pa rin ang ulo ng tatay. Pag-aaral lang ang daan para umasenso. Anong pahina na kayo ngayon? Pahina 173 na po. Kinabukasan sa paaralan, lumapit ulit si Kang Yangqi para paalalahanan siya. May lalapit daw sa kanyang nakasuot ng sombrero. Isang tunay na reyna ang kaharap niya sa unang taon. Naiinis na tinulak siya ni Oi Gaem. Malinaw niyang ipinahayag na ayaw niyang makipag-away. Ngunit napakasimple ng pag-iisip ni Oi Gaem sa mga bagay-bagay. Recess time. Ang reyna na may suot na sombrero ay may dalawang kaagapay na hamarang kay Oi Gaem. Isang sipa ang ipinukol sa kanya at napabagsak sa lupa. Biglang nagsitakbuhan ng mga tao sa banyo. Si Kang Yoon-ki lang ang nanatiling interesado at nakasandal sa dingding, nanunood. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba aalis? Ako, nanunood lang ako ng gulo. Gusto mo bang mamatay? Hindi ah. Bakit mo ako tinitira? May ginawa ka ba kay Hong Il? Tungkol sa nangyari kahapon, humingi na ako ng tawad kanina, saka, wala siyang pakialam kung sino ang tama o mali ang green hat guy. Pag may nang away sa mga kasama niya, gag-aantay siya. Napakabilis ng mga suntok niya. Isang suntok pa lang, damyugo na ang bibig ni Ichen. Habang lumalala ang gulo, biglang dumating ang class advisor para mag-check ng mga naninigarilyo. Di niya inaasahan na makakakita siya ng ganito. Nabigo ang pagyayabang ni Green Hat Guy at pinagalitan pa siya ng husto. Dahil sa galit, pinagawan niya sa mga tauhan niya ang pagnanakaw ng Walkman ni Yixian. Inimbitan niya ito sa isang away sa eskinita. Sinundan siya ni Kang Yangqi at pinagbawalan. Pinayuhan niya itong huwag magpadalos-dalos. Ingatan ng lakas. Sa daan, hindi niya napigil ang magtanong. Bakit ba mahalaga sa kanya ang Walkman na yon? Sinabi ni Yixian na regalo yon ng kuya niya. May kuya pala siya. Kaya naman pala, iba ang tapang ng anak ng may kuya. Hindi alam ni Kang Yoon-ki na matagal nang yumao ang kuya niya. Agad na nagtagpo ang dalawang grupo. Kunin mo na mismo yan bago ko masira. Hamon ng lalaking may berdeng sombrero, pag nanalo ako, ibabalik ko sa'yo. Ayaw sanang makipag-away ni Oi Haem. Pero matapos ang 10 segundo ng sunod-sunod na malalakas na suntok, sa wakas ay sumabog siya. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Green Hat Guy. Sabi ko sa'yo, tumigil ka na. Paano nangyari yun? Masaya ka bang manakit ng tao? Gusto mo na bang makipag-away ngayon? Kim Sung-jun, sagutin mo yung telepono. Kayo ang unang nang away. Kayo rin ang kumuha ng aking Walkman. Ilaw.
Tunay ngang magaling sa boxing si Green Hat Guy. Agad siyang nakaangat. Ngunit si Yikian, na duguan na ang mukha, ay lalong lumalakas. Sinimulan na niyang hulaan ang suntok ng kalaban. Kahit na nasuntok pa siya ulit ng ilang beses. Ngunit lalong lumiwanag ang mga mata niya. At mayroong isang ngiting may halong tuwa sa kanyang mga labi. Sige, gagawa ako ng isang pekeng galaw. Ang lalaking ito. Napakagaling. Lahat ay napasinghap. Kinarga niya ang bully at gumulong silang dalawa pababa ng hagdan. Pilay ang kaliwang paa ng bully. Pero si Yikian ay parang walang nangyari. Hindi lang siya nasaktan. Agad din siyang gumanti. Sinadyang ipahampas niya ang sipa sa masakit na kaliwang binti ng bully. At ginamit pa niya ang diskarte nito para talunin ito ng tuluyan. Lahat. Nang inig ang bully sa lupa habang tinatakpan ng ulo. Puno ng takot ang mga mata niya. Nanalo si Jin Yiyan. Nang inig sa takot ang nanunood na lalaking may kulay dilaw ang buhok, habang papalapit ang malupit na hayop na ito. Nanginginig ang mga kamay na ibinalik niya ang kanyang Walkman. Sa sandaling maisuot niya ang headset, agad na kumalma si Yiyan. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa banyo para linisin ang sugat. Napahanga si Kang Yunki, isang baliw na walang pakialam sa buhay niya. Pero siya lang ang nakakita ng talento ni Oi Gaem. At si Oi Gaem naman ay nagtanong kung marunong ba talaga itong makipaglaban. Ngumiti lang ng misteryoso si Kang Yunki. Biglang tumunog ang text message ng kanyang ama. Naalala ni Oi Gaem na hindi pa siya nakakapunta sa kanyang tutorial class. Nagpalit muna sila saglit ng damit ni Kang Yunki bago umalis. Binigyan pa siya ni Kang Yunki ng isang bote ng BB cream. Takpan ninyo ang sugat sa mukha niya. Pagdating ko sa tutorial center, masidhing nag-aaway ang tatay ko at ang guro. Dahil pala sa pagka-late niya noong nakaraan, hindi niya natapos ang exam. Hindi maganda ang grado niya kaya ibinaba siya sa intermediate class. Habang pinagmamasdan ko ang eksena, biglang naalala ni Yiyan ang laban kanina. Iyon pala ang buhay na gusto niya. Pag-uwi, tumaas ang gana ni Yikem. Sabi ng tatay niya, magpapalit daw sila ng tutorial center. Agad siyang pumayag. Wala na kasi siyang katapat sa grade 1. Pero hindi niya alam na may mga taong nasa likod pa ng tatlong natalo niya. Wait. Ang pinakamalakas sa unang taon. Paano ako natalo sa batang iyon? Isang dalubhasa sa espada ang kalaban. At ang pinakamalakas din sa pangalawang taon. Dahil sa pagkatalo sa isang walang kwentang estudyante sa unang taon. Labis na nagalit ang nakatatandang estudyante. Inutusan niya ang tatlo. Pagkatapos ng klase, kailangang gamitin ang mga tisa para sa matinding pagbugbog. Sasaktan nila si Yikian hanggang sa mamatay. Kung hindi natin gagawin to, mamamatay sila ngayon din. Dahil sa pananakot nila, napilitan kaming tatlo na sumalakay pagkatapos ng klase. Sumakay si Green Hat sa motorsiklo, at pinaghahampas si Yikian sa ulo gamit ang isang brake mula sa likuran, kaya't nawalan ito ng malay. Kim Sung-jun, nababaliw ka na ba? Sa ospital, nagmamadaling tanggalin ni Yikian ang karayom at umuwi pagkagising niya. Ngunit nakasalubong niya ang kanyang mga magulang sa pintuan. Mahinhin niyang kinausap ang kanyang ama at nagpaumanhin. Pagkatapos ay binalutan ulit ng doktor ang sugat ni Yikian. Tinatanong siya ng kanyang ama kung ano ang nangyari. Habang nag-iisip si Yikian kung paano sasabihin, si Kang Yoon-ki ay nagmadaling umawat. Sabi niya, aksidente siyang nahulog sa hagdan. Pinagmamasdan siya ng ama ni Yi-haem. Si Kang Yoon-ki ay naiilang din. At hindi niya inaasahan na bigla itong magtatanong. Kumusta naman ang mga marka mo sa eskwela? Ano? Tinatanong kita kung kumusta ang mga marka mo sa exam. Natulala siya ng 3 segundo. Nauutal na nagsabi na hindi maganda ang pag-aaral niya. Ang malamig na kapaligiran ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Pagkatapos ay nagdahilan siya at umalis. Labas ng ospital. 3 mababangis na lalaki ang hindi mapakiling nag-aabang. Hindi nila inaasahan na ganoon kalala ang ginawa nila. Natatakot silang may mamatay. Gusto nilang palihim na alamin ang sitwasyon. Ngunit sa may pintuan ay nakasalubong niya ang ina ni Yikian. Nalilito at nahihiya ang ekspresyon ng mukha ng babae. Naalala na naman niya ang panganay na anak na nagpakamatay noon. Ang sugat na yun na hindi na magagaling. Mabuti na lang at dumating ang lalaking may berdeng sombrero para gisingin siya. Nakita niya itong nakasuot ng uniforme na kapareho ng kay Yikian. Akala niya'y kaibigan na
na dumalaw kaya nagpasalamat siya. Nalaman niyang maayos naman si Ikien. Nakahinga ng maluwag si Kuya Green Hat. Pag alis niya, napansin ng babae ang sugat sa mukha niya. Nag-aalalang nagtanong ito, "Anong nangyari sa mukha mo?" "Naku, huwag mong hawakan. Mag-eye infect yan, kailangan mong magpahid ng ointment." Madalas bang masaktan ng mga lalaki? Mag-aalala ang nanay mo.